Hello? Hello po. Magandang umaga kung nasa Pilipinas kayo. Good morning po. Ano po yung maingay dyan, ma'am? Ay, sorry po. Umiyak po kasi yung baby ko, sir. Okay, sige. Lipat lang po. Saan ka pupunta? Sa kabilang baryo? Sa kabilang kwarto lang, sir. Mayaman, may maraming kwarto. Oo. Ano pangalan niyo, ma'am? Nami po. Nami, parang yung Nami Island. Nami po sa One Piece. One Piece. Hindi ko maalala yung mga characters nila doon eh. Si Nami. Sino siya doon sa One Piece? Siya po yung yung parang nila po, navigator. Yung babaeng yung babaeng maganda? Opo. Ilan taong ka na, Nami? 32 po. 32. Ayan. Yung Nami ba ay NAMI lang? Yes po. Nasaan ka ngayon, Nami? Sa Manila po, sir. Maynila? Yes po. Saan sa Maynila? Tondo po. Maynila nga, oo. Ayan. Tondo. I like it when you say it properly. Tondo. Kasi pag hindi taga Tondo, ang sabihin Tondo. Arte mo? Hindi yan Tondo, yan ay Tondo. Yes po. Diba? So alam mo pag lokal no, maayos sasabihin, no? Tondo. Yes. Dito na po ako lumaki talaga, sir. Born and raised. Ang aking tatay ay taga dyan sa May Coral. Ang mga kuya ko ay taga Perla. Malapit po sa amin, sir. Perla A, yung mga kapatid ko. Yan yung mga pamangkin ko hanggang ngayon. Talaga? Malapit sa amin, sir. Moriones lang po kami. Moriones. So, malapit ka sa may sa may simbahan. Yes po, sa simbahan ng Tondo, sir. Nakakakain ka dun sa may best friends. Opo, meron po rin. Meron wala pa ba? na po yan. Wala na po. Sumilang. Wala na Alam mo po yung Sumilang. Funeral homes. Opo. Alam mo yon? Yes po. Ano pangalan ng motel sa tapat? Hindi ko alam, sir. Hindi kasi ako napupunta doon. Hindi ko pa na-try magano doon, sir eh. Wag mo akong tawaging sir. Papa Ay, sorry Jackson po. lang. Alam mo, Papa Joke, ang tagal na kitang gustong makausap since high school po. Na naman, binastos na naman ako talaga. Ay, sorry po. Kasi sir, parang dati pag broken hearted ako, nakikinig ako sa iyo, tapos natatawa po ako sa mga sa mga... Opo. Tapos yun pa yung nag-guest pa po kayo sa mga bar. Yun po. Sa Paddy's Point. Opo. 7 years din ako, 7 years din ako tumugtog sa Paddy's Point. May banda ko nun yung Jack and the Penguins. Anyways, so, huwag natin gawin tungkol sa akin yung kwento. Ikaw yung dahilan. Ay, sorry po. Si Nami ay 32. May asawa ka na, Nami? Yes po. Ilan na Meron anak mo? po. 2 po. Ilan taon na yung panganay? Ang panganay ko po ay 9 years old, tapos yung bunso po is 1. Nung February lang po. 8 taon nagwat nila. Layo Yes po, sobrang po nun. Ang kwento nun, sir, is, Papa Jack, is parang pinagdasal talaga namin na magkaroon po siya ng kapatid. So gusto nyo naman talaga natagalan lang? Opo. Akala ko na busy lang kayo 8 years na. Tara, gawa na tayo. Ganon. At least, di ba, meron kayo ulit na ngayon sanggol, no? Opo. Ilan taon na kayo mag-asawa ni Mister? 10. Magte-10 po kami sa August po. Okay, sige. Ano nga palang ginagawa mo sa buhay? Ako po ay nagtatrabaho, sir. Papa Jack. Sa isang bangko. Sa isang bangko. Ano kaya? Anong kulay? Blue. 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 hindi kasi ganito Total taga-bangko ka naman, tulungan mo ako dito sa part na to May pre-approved loan ako sa bangko. Meron akong pre-approved. Meron akong pre-approved na approved ako sa isang car loan. Kasi ay na ako, ganyan. So nung nagtitingin na kami ng anak ko ng isa pang kotse, na-realize na yung magtatay na hindi namin kailangan ng isa pang kotse. Kung magkakautang kami, bakit pabili? 2 yung sasakyan namin. Ngayon, pumunta ako sa bangko, sabi ko sa bangko, ay hindi ko pala kailangan ng kotse.
Sabi ko, pwede bang cash loan na lang? Ay, wala po kaming cash loan. Sabi, ano, grabe naman, wala kaming cash loan. Sa inyo ba may cash loan? Meron po, pero kasi hindi ko po alam yung process nun kasi back-end po kami sa Ano mga ba? Wala credit maitulong cards. sa akin. Sorry po. Ano ba yan? Asang-asa ako. Gusto ko nga po kayo ikat kaso syempre pa. Saba- Just ito lang po. Ano ba yan? Sige. At least alam natin, kayo ba yung we find ways? Ano po? Kayo ba ang we find ways? No. Ay, hindi. No po. O kung makano ka, para Second kalaban po nyo. kami, second. Para Kalaban po. Kalaban po. Second, first yun eh. Mahirap pong kalaban. So PNB kayo. Hindi po. RCBC. Metro No Bank. po. Ala, pag sinabi ko, malalaman nila. Hindi malalaman. Back-end ka naman eh. Anyways, Hindi po. hayaan na natin. Mm-mm. Anyways, Nami, anong mapaglilingkod ko sa'yo, ma'am? Ayun na nga po. Meron po kasi akong, yun nga po, asawa. Ayun po. Kasi po nagkaroon po siya ng ibang babae. Mhm. Nahuli mo, umamin. Nahuli ko po siya. Nako. So bali, 2 beses niya pong ginawa ito sa akin. Pero magkaibang babae po. Okay. Ang hirap. Yung unang babae po niya, siguro yung unang cheat niya po sa akin. Nalaman ko po yun. Siguro naniniwala ako na walang sekretong hindi nabubunyag eh. Sa bagay. Yung mga nagnakaw ka ng pera, malapit na mabunyag eh. Yung Oo mali-maleta. nga po. Opo. Ngayon po, wala po akong ka-ID-ID. Okay, doon tayo sa una muna. How did you find out? The first one. Yun po. Wala po akong ka-ID yun nun kasi po pareho po kami ng trabaho, pareho po kami ng office, ng pinapasukan ng mga ng mga time na yun. Ngayon po, siguro magsisimba kasi kami nun, Papa Jack. Tapos may nag-notify sa cellphone niya na may nag-chat sa kanya. Okay. Ngayon, sabi ko, bakit? Kasi yung Facebook po niya is nakakonect po sa akin. I mean, sa cellphone ko. So, makikita ko po kung meron. So, nung tinignan ko po yung Facebook niya, wala naman po nag-chat. So, nung clinic ko po yung notification, nakita ko po na meron po siyang other account. Oh, nako. So, doon ko po nalaman. So, 2 babae po yun sa first cheat niya sa akin. Isang babae po na galing abroad. Okay. Nasa abroad. Tapos nag-uusap lang po sila through video call, tapos send ng picture, ganyan. So, nalalaman ko po yun. Kinausap ko po siya. Nag-usap po kami, ganyan-ganyan. So, ako wait lang, okay dalawa lang. yon. Yung isa nasa abroad, kwentuhan lang. Cheating pa rin. Opo. Yung isa, ano naman Opo. yun? Yung isa po, so nung nalaman ko po yun na may ganun, so nag-usap kami, ganyan-ganyan. Tapos ako po, sige, okay lang. Kasi parang sa Facebook, nag-uusap lang naman sila. So, doon lang sila naglalandian. Ngayon po, nagkaroon ako ng parang, teka nga, open ko nga yung, kasi binigay na po niya sa akin yung password. Yung password nung isang Facebook po niya. So, ako na, parang mga 1 week. Sabi ko, sige nga, check ko nga. Parang kasi gusto ko lang i-check. Ngayon po, nung nag-deep dive po ako dun sa Facebook na yun, meron pa po pala siyang isang babae. Sa pangatlo yan? Ito po yung pangalawa. Okay. So yung una, yung abroad. Opo, tapos ito yung pangalawa. Yun yung una, yung madali mo napatawad kasi online lang naman, ganon. Opo. Okay. Sino naman, wait lang muna. Yung una, sino naman yun? I mean, paano nyo na nakilala yun? Ang sabi po niya is college friend daw po niya yun. Anong pinag-usapan nila? Ano po? Sexual na po yung usapan nila, sir. Ay, Papa Jack. So, nagsisender na po sila ng What? nudes po. Ha? Okay. So, habang nasa office po kami, syempre, di ko naman siya masusundan sa CR ng boys. So, doon po nangyayari. Kasi sabay po kami pumasok, sabay po kami umuwi. Ganun po. Okay. Ngayon po, doon ko nalaman, doon sa pangalawa. Kasi yung pangalawa po is taga-barangay lang po namin.
Pero Nako. hindi ko po kilala. Kasi hindi po ako talaga totally lumaki dito sa sinabi ko po kaninang lugar. So, sa kabilang side po ng Tondo ako Mm. lumaki. So, hindi ko po kilala talaga totally yung mga tao dito sa barangay na So to. Yun po, malamang so, taga Torres ka, no? Mga ganun. ay hindi po. Um, Hindi po. Beltran. Alam, kinakabahan ako pag sinabi mo, sir, baka malaman na nila kung sino talaga Kaya ako. mo na, sige, okay. Okay. Yun po. Tapos, doon ko po nalaman na yung pangalawang babae, minsan po kasi hindi ko po alam, siguro mali ko po, Papa Jack, na pag nag-aaway po kami, ayoko po siyang kasama sa isang kwarto. So, pinapalabas ko po siya ng kwarto. Doon ka matulog sa sala, ganyan-ganyan. Tapos nilalako po yung pinto. So, nung mga time na yun, Papa Jack, siguro doon po siya nakagawa. Ano yung ano? Gusto ko na i-quantify ito. Anong klaseng kasalanan ang pag-aawayan ninyo para ma-evict sa kwartong inyo naman dalawa? Ano kasi, Papa Jack, bata po kasi kaming kinasal. Siguro po, sa akin aminado ko, Papa Jack, na baka dahil kami nun, bata pa, madali akong magalit, madali akong magtampo, ganun po. So, yun po. So yun, doon po siya nagkaroon ng time na magdala po ng babae dito. Sa bahay Tinatanong mismo ko, na pinitirahan. oh wait. Dinadala niya dyan sa tinitirahan nyo? Opo, Habang nasa kwarto ka? dinala niyo po. Opo, kasi alam niya hindi na po ako lalabas ng bahay, ng kwarto po nun eh. What? Sobrang laki ng bahay nyo para... Anong bahagi? Sakto lang po, Papa Jack. Anong bahagi ng bahay niya dadalhin? Sa sala po, tapos yun po, doon po sila sa CR may ginawa, Papa Jack. Hindi ko po alam. Ang lakas ng loob Nag-ibig ng... na po kami ng... Ang lakas ng loob ng mister mo, ha? Opo, Papa Jack. Opo. So nasa Alam mo, Papa, taas ka lang ng bahay, parang ganon. hindi, lang po kami. Wala po kaming second floor eh. Oh my God! Sorry. Alam mo, Papa Ganon Jack, siya kalakas iniisip ang ko loob. nga- Opo. Alam mo, What? Papa Jack, iniisip ko nga, siguro hindi rin po nilaan ni Lord na lumabas ako ng mga time na yun. Kasi baka po hindi ko alam kung anong pwede kong gawin kapag nangyari po na nakita ko po sila eh. Ayon sa pag-iimbestiga mo, ilang beses Yung niyang po. ginawa ito? Isang beses lang naman po, Papa Jack. Okay. Pero ang lakas ng loob niya, ha? Yes po, Papa Jack. Sobra. Sobrang ibang klase yan, te. Oo. Pang-Olympic yung lakas ng loob niya, ha? Mm-mm. Ngayon, Papa Jack, so ako, lumaki din kasi ako na ang nanay ko ay pinapatawad ang tatay ko Mhm. kapag po nahuhuli niya ng bababae. So ako po, ang tinignan ko nun yung anak ko. Okay. So pinatawad ko po siya. Regardless of your reasons, kung nakapagpatawad ka, hindi para questioning ko yan. Kasi nagawa mo na eh. Opo. Oo. Nalulungkot na ako paano niya ginawa yung kasalanan because that's, oh my God. Ako bilang lalaki, ha? Malakas loob ko pero hindi sa ganyang paraan. Ang lala nung lakas ang loob ng asawa mo, ha? Opo. Ang lala, sobrang Ngayon, lala. Ngayon, Papa Jack, so okay na. Minsan, pag nagsi-CR ako, naiisip ko pa din yun. Okay. Minsan, naiisip ko po, paano ba nila ginawa to? Paano ba nila Oo, di ba? na ano po. Oo, Pero, saan kaya, hinayaan ko na lang. saan kaya Papa Jack. pumuwesto yung kamay niya? Di ba? Parang gano'n, no? Saan kaya kumapit? Kasi Opo, bahay mo so, yan eh. O, di ba? Oh. Apo. So yun, hinayaan ko na lang po. So, eto na. Ito, present time, 2026. Kailan ba nangyari yan? Yung... I think mga 2020. Okay. Oh. So, matagal-tagal na rin. Ngayon, Papa Jack. So, akala ko okay na. Mhm. Nagkaroon ako ng ibang way ng trabaho. Siya, nag-stay siya doon sa dati naming trabaho. So, akala ko okay na kasi almost 6 years. Sabi ko, okay na to siguro. Ngayon po, ewan ko, siguro si Papa God ulit na sa akin. Nag-try lang ako
i-check yung cellphone niya kasi nakatulugan niya. Pagka-check ko, yun, meron na naman. Again. Oh my God. Okay. Yun, Papa Jack. Siyempre sa akin ang sakit nun kasi Mhm. nung nanganak po ako dun sa baby ko, sa bunso, umiiyak pa siya kasi sabi ko nga, ba't ka umiiyak? Kasi ano ba nangyari, ganyan. Sabi, nakita ko kasi yung hirap mo. Nakita ko kung paano ka nahirapan. Kasi parang nagkaroon po kami ng viewing niya habang inoopera na si Ispo kasi ako, Papa Jack. Si Eska, okay. Opo. So yun. Mm-mm. Tapos, yun nga, Papa Jack, sabi niya, nahirapan, nakita kita, nahirapan ka na ano ko yung sacrifice mo para sa anak natin, ganyan. So, nung nakita ko yun, Papa Jack, papasok na ako. Pero hindi ko siya kinising kasi nga tulog yung mga bata. Okay. So ngayon, ang ginawa ko, Papa Jack, umuwi ako ng maaga galing trabaho Mhm. para ulihin siya. Pero hindi ako maka-work nun, Papa Jack. So nung pag-uwi ko, ang unang bungad ko sa kanya nung binuksan niya yung pinto, akin yung cellphone. Pagkita, sinearch ko agad. Tapos hindi ko nakita. Sinabi ako, tinanong ko na siya, nasaan yung ganito? Nakita ko may kachat ka. Inamin na po niya. Sino naman yung babae ulit? Iba naman po, katrabaho naman po niya. Doon sa trabaho iniwan mo siya? Opo. Okay. Hindi ko alam, Papa Jack. Pero mas masakit yung ngayon eh. Sobrang sakit. As in, sobrang sakit. Hindi ko po ma-explain yung sakit. To the point na hindi ko na po makita yung mga anak ko as may reason para mabuhay. Hindi ko alam kung tama yun, pero nagsasorry ako kasi sobrang mas masakit yung ngayon eh. Kasi nga, yung ngayon, niya na yun eh. Choice niya na yun. Lahat Alam mo na. naman ng panloloko niya sa choice naman niya. Opo. All of those. So yun, sobrang sakit nun. Sobrang sakit. Sobrang hindi ko ma-explain yung sakit. Okay. To the point na sinasaktan ko na yung sarili ko. Tapos to the point na question ko na ano ba, saan ba? Na naman ako nagkulang kasi po dun sa first yung pagkakamali. Nagger daw ako, madali daw akong magalit, madali daw akong basta po, yung emosyon ko. Ngayon, nung binasa ko po kasi yung conversation nila, parang pinag-uusapan nila na habang naglalaba ako, nag-uusap sila kasi magkagalit po kami. Dito nga ako matutulog sa kabilang kwarto kasi ganyan, mag-aaway kami, ganyan. Tapos sasagot naman yung babae, bakit kayo nag-aaway, ganyan. So kilala ka ng girl? The girl is Kilala po. aware of your existence? Yes po, Oh my yes God. po. Taga saan yung girl? Hindi ko po alam kung taga saan I'm sure tinanong mo yan. Ano sabi niya sa'yo? Kung taga saan po siya? Tinanong mo, sino yung girl? Saan mo nakilala? Ano sabi niya sa'yo? Actually, pag sinabi ko ito, malalaman nila pero bahala na. Nagpunta pa yun dito ng birthday po niya. Oh. O naman po bilang gusto kong pakita na mabuti akong asawa. Pinaganda ko pa sila, pinagluto ko sila, pinainom ko sila. Okay, ma'am? Anong extent ng kanilang panloloko sa'yo? Nangyari po ulit. How were you able to confirm this? Tinanong ko po siya nung time na nagkaroon na po kami ng confrontation. Mhm. Umami naman po siya. So, ang sakit pa ulit noon, Papa Jack. Sobrang yung ganun pala yung feeling. Kapag yung parang gusto mo na lang lumubog sa lupa. Parang ganun. Ganun siya, Papa Jack. Nanghina ako yung tuhod ko. Nanghina ako talaga. Tapos wala akong maiyak. Hindi ako makaiyak. Pero alam ko masakit. Ganun siya, Papa Jack. Ganun yung feeling. I know exactly what you feel and how you felt it. I have a pretty good Yun idea. yun. Yung mahihilo Yun ka po. sa sakit, no? Because Opo, it's not only, sobrang it's sakit. not the act na ginawa sa'yo na masakit eh. It's the question of at what point were you able to do this in our busy schedules? Yung disbelief. Opo. Yung disbelief Tama po, na tama. you're trying to connect it sa utak mo.
sa anong bahagi niya nagawa ito? Yun yung masakit dun eh. Tapos, and then comes all the details kung sino, diba? Tapos, sa case mo, not the first time. Opo, sobrang sakit, Papa Jack. As in, hindi ako, hingal na hingal ako. Parang, basta Papa Jack, sobrang hinang-hina ako nung sinabi niya yun, napaupo na lang ako, Papa Jack. Nung inamin niya yun. Yun, How are you tapos, today? Kamusta kayo ngayon? we're trying po, Papa Jack, kasi yun nga, hindi ko alam kung kaya ko ba. Hindi ko na nga po sure kung pagmamahal pa ba to or sanay na lang ako na kasama siya. Kasi sabi ko nga po sa kanya, Papa Jack, buong buhay ko, binigay ko sa'yo. I mean, kasi di ba, Papa Jack, 24, parang, paano ka pa lang nun eh, pag-boom ka pa lang, nag-work ka pa lang nun eh. Sabi ko, buong buhay ko binigay ko sa'yo. Saan ako nagkulang na naman? Saan na naman ako nagkamali? Bakit? How did he explain Dahil- himself to you? I wonder how. Ang sabi po niya, nasasaktan daw po siya pag natatapakan ko yung ego niya. Okay, stupid. Anyways. Kasi kung naapaka mo yung pride niya, mag-away kayo. It has nothing to do with having another woman in your life. Sabi ko nga, Papa Jack, may mga pagkukulang ka sa akin, pero hindi ko yun hinanap sa iba. Pero ikaw, sa tuwing may pagkukulang ako sa'yo, sa tuwing may mga pagkakamali ako sa'yo, hinanap mo yun sa iba. Well, Sabi ko na. totoo niyan, alibay na lang niya yan eh. Alibay na Siguro lang nga niya yan. po. Oh. So yun, Alam mo Papa yun Jack. ang pinaka-nakakapikon sa lahat, no? Someone will commit a stupid crime like this one. Tapos pag nahuli mo, ibibintang niya sa'yo yung dahil kung bakit niya nagawa. I hate people like your husband. Pero alam mo, Papa Jack, minsan naiisip ko, baka nga, siguro nga may mga, parang para sa akin po kasi, Papa Jack, parang, sige, mas okay na sasihin ko na lang yung sarili ko. No. Kesa questionin kita, araw-araw, bakit mo ginawa yun? No. It's detrimental to your mental health pag sinisi mo ang sarili mo. Siguro nga, Papa Jack. It's detrimental to your health. To even start blaming yourself for this. Siguro nga po. Kasi nandun ako sa punto na yun. Kasi sabi ko nga nung mga araw na nalaman ko yun, paintindi mo sa akin. Kasi hindi ko talaga maintindihan eh. Wala naman siyang pwedeng gawin para maintindihan mo yan eh. There's nothing he can do. Hindi ko alam, hindi ko matanggap, hindi matanggap ng sistema ko yung reason mo. Kasi may mga pagkukulang ka, may mga pagkakamali ka, may mga bagay na hindi mo kayang gawin, pero hindi ko yun hinanap sa iba. Hindi man lang nasagi yun sa isip ko. Hanapin ko sa iba, hanapin ko sa anak. Hindi, sabi ko. Pero ikaw. Kailan to nangyari, ma'am? Itong latest. Opo. Kailan nangyari? Ngayon taon na to. I mean, what month? April. May, June. So, wala pang 60 days. Or 60 days. Barely 60 days pa lang. Kailan lang pala, no? Kailan lang po talaga, Papa Jack. Ang masakit pa nun, Papa Jack, inamin niya na nagkaroon siya ng feelings dun sa tao. Ewan ko, siguro sobrang brutal ko sa sarili ko. Pero minsan natanong ko siya. Did you confront the girl? Opo. Ano sabi ng girl? Nagsusorry po siya nung una, ganyan-ganyan. Tapos sinasabi niya na hindi daw niya alam. Pero hindi imposible kasi po nag-start na nagkaroon sila ng sexual intercourse is after the birthday po niya na nagpunta po sila sa bahay. So alam niya na may asawa. Alam niya kasi ako nga nagsuserve sa kanila eh. Ilang beses daw nangyari sa kanila? Isa lang daw. Isang beses po. Hindi ako naniniwala niya. Of course, I don't believe. I don't believe. Period. Opo. Yun po. So, sobrang sakit lang niya, Papa Jack. Kasi nagkaroon ako ng suicidal thoughts nung mga time na nalaman ko yun na parang ayoko na. Pagod na ako. Kasi parang sa akin po ginawa ko naman
Siyempre po, di ba, kabataan. Mm. So wala akong alam. Natuto ako, tinuruan ko yung sarili ko sa lahat. Magluto, mag-asikaso, lahat. Para nga po, hindi niya ako masisi or mabigay ko po sa kanya yung role ko bilang asawa. So lahat po yun, natuto na lang ako nung time na naging mag-asawa na po kami. Kaya parang sa akin po, ang unfair kasi parang sa tingin ko po kasi ginawa ko at binigay ko naman po yun sa tingin ko makakatulong po sa kanya. Ngayon nga po, minsan po, hindi ko alam, pumuputok pa rin ako. Minsan naalala ko pa rin, nagkakaroon Anong pa rin po ginagawa kami niya pag ng... tinusumpong ka dahil naalala mo to? Minsan po, sumasagot siya sa akin. Minsan po, nagkaroon kami ng Sumasagot away siya? talaga. Opo. Like what is he telling you pag sumasagot siya? Kapag po nagtatanong ako sa kanya, sinasagot naman po niya yung tanong ko tungkol dun sa Akala ko babae. pinangapangatwiranan pa niya ng pabalang. Yan dating sa akin. Hindi na po. Pero minsan po na nagkaroon kami ng matinding away, ito lang po. Kasi sabi ko nga po, parang feeling ko kasi hindi ko kaya eh. Kung ako ang gagawa, hindi ko kaya eh. So, ikaw na lang gumawa. Minsan tinanong ko siya, yun nga po kung may feeling siya, sabi niya, oo. Tapos handa mo kaming iwan kasi isa yun sa conversation nila eh. Na kung mag-iwalay kami, sige, go. Parang ganun po. So tinanong ko siya, sagot niya sa akin, 50-50 siya. Ang sakit na sa akin, Papa Jack. Sobrang sakit kasi talaga ba? Iiwan mo kami para doon? Oh. Bakit? Ano ang paliwanag na binigay niya sa iyo dun sa part na yan? Malambing daw kasi yung babae, naiintindihan No, did siya. he really mean that? Kasi tinanong mo sa kanya, I'm Hindi ko sure. na po alam eh. Yeah, Sa totoo lang po, did you ask him that? I mean, did you really contemplate na iwanan kami? Ganon? tinanong ko po siya, sabi niya 50-50. Parang nasaktan na po kasi ako na po. So, ang sagot ko sa kanya, okay, sige. Pero masakit sa akin yun, Papa siya kasi talaga, pagkatapos kitang patawarin sa unang mong pagkakamali, tanggapin lahat ng yun, handa mo pala akong iwan. So, minsan na nag-away kami, nasabi ko sa kanya, sige na, mag-iwalay na tayo. Ayoko na. Kung ako, baka hindi ko kayanin eh. Ikaw na, kung iniisip mo yung mga bata, sige, kung gusto mo, sa'yo na. Ikaw na mag-alaga, ako na naman susustento. Nandun na kami sa point na yun kasi Papa Jack, sobrang sakit. Ewan ko, pero sobrang sakit talaga eh. Iba yung sakit niya. Iba yung sakit po ngayon. Sinabi ko naman din po sa kanya. Iba yung sakit na binigay mo sa kanya yun. Kumpara sa una, siguro matatanggap ko pa kasi baka nagkamali, ganyan-ganyan, kabataan days. Pero yung ngayon, kasi sabi ko, feeling ko wala naman akong ginawang masama sa'yo. Gigising ako ng madaling araw to prepare our foods bago pumasok. Pag uwi, magluluto ulit ako para naman pag uwi mo, meron kang food, hindi ka na mag-aano. So, yun po, mga ganun. Pero, in fairness naman sa pagiging tatay niya, okay naman po siya, Papa Jack. Well, it's never an excuse. Siguro nga po. Pero, ewan po, siguro dyan na-justify ko na lang lahat. Kasi, pinili ko na nakisama ko ulit. Pinili ko na hindi po kami maghiwalay. Hindi ko alam kung tama, pero nasa point na po ako na kapag nangyari ulit to, tanggapin ko na lang siguro ulit. Ganun naman eh. Ang ganun po. What do you want to ask me? Gusto ko po kasi maintindihan bakit ginagawa niya yun sa akin. Gusto ko maintindihan bakit sa madami na nangyari sa amin, dami ng nangyaring pagsubok sa amin na nalagpasan namin, bakit ngayon pinili niya ulit yun? Kasi nga po, sabi ko nga po, parang nasa isip ko na siguro ako nga yung mali. Siguro nga, madaldal ako. Siguro nga nagagalit ako. Baka ako nga yung mali. Ganun po. Ganun yun nasa thinking ko ngayon, Papa Jack eh. Kasi sabi ko nga po, mas parang sa akin, mas madaling tanggapin na lang na sige ako na lang yung mali. Kesa pilit kong itatak sa utak ko na
ginawa niya yun. Choice niya yun kahit alam niyang masasaktan ako. Mm. Alam mo, Nami, I, I do not know kung anong gusto mo itanong sa akin. Ano. Here's my suspicions tonight. Ready? Okay po. I don't believe you're going to ask me kung makikipaghiwalay ka o hindi. Kasi the way it stands tonight is you have decided na wag magpakhiwalay. But you know that it's so painful. You are aware that this is very painful, no? It's naming pain nito, itong ano yung nararamdaman mo yun. Yung sakit na nakakamanhid. I don't believe you're at a point in your life where you are entertaining na maghiwalay kayo. I hope I'm wrong. What do you want to ask me? Ha? Kung worth it po ba? Worth it po ba lahat ng ginagawa kong sacrifice ngayon para sa pamilya namin? Yung kung worth it ba yan, Nami, ano? Depende kasi kung gaano kalaki yung paniniwala mong this will be the last time that he's going to hurt you in such a manner. Kasi kung halimbawa tonight, you'll tell me, Papa Jackson, alam mo, napatawad ko na siya pero sobrang sakit. And he promised me, hindi na niya uulitin and I believe him. Kasi kung yun na eksena ngayong gabi, gaano man nakakapikon yung ginawa ng mister mo, and then tatanungin mo ako kung worth it ba? I'll tell you, worth it kasi naniniwala kang kaya magbago eh. But if it's not the case, then it's not worth it. So ask yourself, do you have confidence that this will be the last time? Or hindi confidence, faith na lang, no? This will be the last time that is going to hurt you in such a manner? Hindi ko na po sigurado, Papa Jack. So hindi worth it. So hindi worth it. Ano po yung mga anak ko, Papa Jack? Hindi ko alam kung tama yung narinig ko sa'yo, pero the way you told me the story tonight, tama bang makikipaghiwalay ka at di ka niya pipigilan? Ha? Kung pinipigilan niya po ba ako? Yeah? Is he trying to say this? Pinipigilan naman niya ako, Papa Jack. Oh, Ayaw niya, sabi nga niya po, ayusin namin. Okay. Ayusin namin, pero nagkaroon na po ng doubt sa kanya. Nagkaroon na po ako ng question every time na may sasabihin po siya kung totoo o hindi. Ngayon po, Well, currently, normal naman yan, Nami. I mean, when someone cheats you, when someone lies to you, when someone is dishonest to you, there is a very little incentive to believe that person. No, there's very little incentive to believe that person. So normal yan. I'm sorry, no. Pasensya ka na, Nami, ano. I don't have the appetite to tell you tonight na maghiwalay kayo. I don't have that appetite kasi inilalaban mo ito eh. That's one thing that's clear. Inilalaban mo ito. And I don't want you to fail on this because to you it has become a goal which is very detrimental, no? But on the other hand, it's not just a goal. You love this guy. Natatakot din po kasi ako, Papa Jack. Natatakot ako na mag-isa. Wala na po kasi akong parents. Oh well. Hindi ko po alam paano ko mag-i-start ulit. Kasi ito pa nga, Papa Jack. Minsan tinanong ko siya. Sabi ko, okay naman tayo. Mag-girlfriend-boyfriend tayo. Bakit? Saan nagkulang? Saan nagkamali? Tapos, sinagot niya ko na after ko magkaroon ng baby, after ko
Tapos sinabi ko sa kanya, so yun yung sagot kung bakit ganito ako kasi naniniwala ako sa ano, sa Papa Jack eh. Postpartum, stress sa trabaho, pag-uwi mag-aalaga ng bata. Yan, Papa Jack. Tapos, pag nag-aaway kami, kasi dati Papa Jack, pag nag-aaway kami, sasabihin niya sa akin, noon pa naman ganyan ka na eh. Kailan ba yung nag-start? Sinagot niya ako nung, yun nga, nagkaroon tayo ng anak. Well, none of those things will justify yung ginawa niya. None of those things will justify yung ginawa niya. None of those will make it right. Okay. Nami, ask me a question. May tanong po ako. Yeah. Or do you want me to tell you things? Na rin po kasi lang, Papa Jack. Okay, I'll tell you something. Ready? Hindi po. What is evident tonight is that you are in so much pain. More than the pain, you are so lost because you cannot get yourself to understand why in the first place would he even do this to you, let alone doing this for not only once, but several times. I think that's the most painful part. Because it happened when you least expect it to happen. Not that it makes it better kapag alam mong gagawin sa'yo. Kaya lang, yun ang pinaka-nakakalitong part pag niloloko tayo. It is the pain of betrayal. But it happened 60 days ago. More than 2 months ago. And up until then, until tonight, you did not leave. You did not go. You stayed. You are holding on to some ideas that this will still work. Kung tatanungin mo ako if we will be logical about how you go about this, no? Napakadaling sabihin sa'yo namin na maghiwalay na kayo. Kasi mas madaling i-justify yung maghiwalay kayo eh. Mas madali yun eh. But I think you are such a strong woman that you handle the pain so gracefully that the pain is not enough to even give up. That's how much you give credence dun sa relasyon na meron kayong dalawa. That's how much you give value to what you have built together. You know, I can easily tell you tonight namin na tomorrow pack your things, kaya mo na mamuhay, may trabaho ka naman, have another arrangement in life para maalagaan mo yung mga anak mo. But I don't think you will do this. I don't think gagawin mo siya. I don't believe that the pain is enough for you to walk away from this. Let me be clear. I am not telling you that he deserves the third chance. Hindi ko sinasabi yun. For all we know, baka hindi naman siya deserving ng panibagong chance. But I don't think aalis ka sa piling niya. I don't think gagawin mo yun. Siguro nga po. Kasi sa totoo lang ngayon talaga hindi ko din. Aamin po ako, hindi ko pa talaga kaya. 10 years mo nakasama. Tapos, biglang, wala na.
Masakit po kasi sa akin yun, Papa Jack. Nakasanayan ko na po siyang kasama. Alam na niya lahat. That is not, Problema ko. yeah, but that's not the reason why I'm telling you na hindi ka alis dyan. Of course, you'll survive somewhere else. It's not even a question. But I think you just give too much credence, no? And value to your relationship. And that's not, you're not walking away anytime soon. Anong gagawin ko, Papa Jack? Part of me talaga, ayoko. Ayoko. Hindi ko kaya. Kaya naging safe place ko for 10 years, tapos biglang wala na. Well, Saan akong pupulutin? I guess hindi na ikaw ang dapat may gawin ngayon. I think this falls on his obligation to make you feel better. Is he doing his part? Oo, nararamdaman ko naman na minsan ginagawa niya din yung part niya. Dati, hindi siya tumatawag sa akin every break time niya ngayon. Every break time talaga minamake sure niya natawagan ako. Para lang kahit pa paano nga, hindi na ako mag-question. Minsan, umuputok pa rin ako, naalala ko pa rin yung ibang bagay. Minsan, nasabi niya sa akin, huwag ka na kasi magtanong kung nandyan ba or wala. Magkatrabaho pa rin Sabi sila ko nga. ngayon. Opo. He needs to resign. That's one of the first conditions na dapat ibigay niya sa'yo. He needs to leave that job. Look, let's be clear. No? I do not believe he deserves this. Not at all. Mm-mm. I don't believe he deserves this. Opo. I just don't believe that you are ready to give up on this. So ayoko magpagod sa'yo na sasabihin ko na, hiwalay na kayo, tapos mag-oo ka sa akin. Pero hindi naman. Mm-mm. I think it has to be the girl or your husband who's going to leave that job. You're a good person, Mami. I think your heart is in the right place. I just hope that your husband knows exactly what he's got in his life. Ano yung mga narinig ko? Labas ng kwarto yan? Opo, lumabas po ako sa nagip. Ah. Nag-CR. So, Naiihi na kasi ako. as umihi ka habang kausap mo ako, ayos ah. Sorry. Buti hindi namin narinig yung Opo. ayos. Naiihi na kasi ako, hindi ko lang saan ako iihi. Malamang sa CR. Saan ka Kasi nga, iihi? Papa Jack, maririnig mo nga yung usapan eh. Okay. Well, I don't believe you are ready to make a decision tonight other than to forgive him and believe that he'll do better. I don't agree and I don't believe he deserves this. Hindi lang din ako naniniwalang aalis ka kahit sabihin ko sa'yo. Siguro, Papa Jack, gusto ko lang na ibang taong makikinig sa akin. Yung taong hindi ako kilala. Kilala kita. Umihi ka nga bang kausap mo. I mean, Papa Jack, yun. Kasi may mga ibang tao na sasabi na, iwan mo na. Pero, I'm one of those person who'll tell you that. kaya. Yeah, I know. I can easily tell you that. Iwanan mo na. Pero alam nating hindi mo gagawin. So why would they even say it? Ngayon, Papa Jack, magkasama pa rin kami sa bahay. Alam mo, ang kaya ko lang gawin sa'yo is good luck, ma'am. Igu-good luck lang kita.
Pinagdadasal ko na rin, Papa. I hope that your husband learned his lessons. Sana nga po. Sana nga po. Kasi hindi ko alam kung kakayanin ko sa pangatlong pagkakataon. No comment. Siguro nga po naniniwala pa rin ako na magbabago siya. Makikita niya na yung halaga ng mga bata. No, hindi mga bata. Sabi ko nga, Hindi mga bata. It's the marriage. It's what you it's what you shared together. The kids are the least of the reason bakit kailangan magsama kayo. sabi ko nga, Papa Jack, palitan mo yung mga pangit na memory ng bago. Maalala. Kasi hindi ko rin naman gusto na maalala lahat ng yun. Pero minsan, naalala ko siya eh. Hindi ko yun gusto. Hindi ko gusto na araw-araw kitang tatanong. Hindi ko gusto na araw-araw akong pabalik dun sa sitwasyon na hindi ko yun gusto. Pero hindi ko alam bakit naalala ko siya. Okay. Kahit makita nga lang kita eh. Naalala ko yun eh. Okay. Here's what I'm going to tell you. Kung meron akong pwedeng itulong sa'yo, this is it. Okay? I want you to talk to your husband tomorrow. To talk to your stupid husband tomorrow. And tell him that the biggest favor he can do sa relationship ninyo is to not work with the girl anymore. Regardless if the girl is going to resign o yung asawa mo mag-resign. That has to happen. Ang alam ko po yung babae, wala na eh. Okay. Hindi ko lang po sure kung Tanungin mo. totoo. Pero Tanungin mo. okay. Sige po. Hello? I'm sorry. Hello? I'm sorry, Ay, sir. Nami. No? I do not want to pretend as if you'll do something that I'm going to tell you to do. Dahil hindi mo gagawin yan. If I tell you na makipaghiwalay, hindi mo gagawin. So I'd rather not waste my time there. Siguro po, susugal na lang ulit ako. Yun na rin po kasi alam kong, ewan ko, ayoko na i-justify. Tingnan ko na lang yung mga anak ko every time na mangyayari yun. Or magkakaroon ulit ako ng mga ganong every episode. Pero ang hirap kasi minsan, Papa Jack, pretend. Na ako kasing jolly katulad dati, nababansin ng mga katrabaho ko. Kasi parang minsan, tatawa ka, tapos biglang tutulala. Ganun, Papa Jack eh. Kasi maalala mo yung mga bagay na yun. Kasi minsan nga, Papa Jack, parang ayaw na magkwento kasi parang baka nagsasawa na sila. Kasi paulit-ulit lang. Sinasarili ko na lang. Hirap. Pinagdadasal ko na sana walang ibang tao makaranas ng ganito or kahit yung mga anak ko hindi nila maranasan to.
Kasi sobrang hirap, nakakasira ng mental health, nakakasira ng kung ano ka dati. Hello? I'm here. I'm listening to you. Hirap. Gusto ko magtiwala na someday, babalik ako dito. Tapos sasabihin ko na, ito yung stage ng buhay ko na nalampasan ko. Well, somewhere along the way, some things will change. Somewhere along the way. I just don't believe it's going to happen tonight. Kasi Papa Jack, araw-araw, pinagdadasal ko yun na sana pagising ko. Less pain na, less hurt, ganun. Gusto ko gumising isang araw na okay na. Tapos na, nalagpasan ko na siya. Pero hindi eh. Kahit ayaw mo babalik yung time na yun. Nang umiiyak ka, nasaktan mo yung sarili mo. Para lang mas maramdaman mo yung sakit physically. Pero alam mo, Papa Jack, gusto ko pa rin maintindihan. Bakit nangyari yung nangyari? Paulit-ulit ko pa rin tinatanong, bakit? Minsan pati pagdadasal ko tinatanong, bakit Lord? Binigay mo siya sa akin ng time na nawala yung magulang ko. Kala ko, kaya mo siya binigay kasi kailangan ko ng kasama. Tapos siya na yung reason ba't nangyayari ganito. Minsan natatakot din ako, Papa Jack, mag-open up. Kasi baka isipin niya na nagdadrama lang ako. No. That's the last thing that you're going to do. I'm sorry, Papa Jack. Huwag kang mahiya sa kanya if you're feeling the weight of his crime. Yan ang bagay na huwag mong gagawin. Natatakot pa din kasi ako, Papa Jack. Natatakot ako na every time na mag-open up ako sa kanya, baka minsan isang beses sabihin niya na, hindi ka pa ba tapos? That's the price he has to pay. That's the price he has to pay. He has to endure that you're going to remember, you're going to relieve yung kamanya-kanya. And walang schedule yan. Unannounced yan. At kung hindi niya kaya siya makipag-iwalay sa'yo, because you're not going to do that for the two of you. Yung nga pa lagi ko sinasabi, hindi ko kaya, ikaw na lang gumawa kasi hindi ko naman pipilit yung sarili ko. Pero, ewan ko ba, Papa Jack, pag ganun, lumalambot ako eh. Lumalambot ako kapag nakikita ko siya umiiyak. Somewhere po, sa puso ko, naniniwala pa rin ako sa kanya. Somewhere sa puso ko, naniniwala ko na baka naman pwede magbago. No comment. This is no longer an issue of whether he deserves this or not. This is all about you. Kasi kung ang tanong lang, kung deserve ba niya, of course not. Pero gusto kong, ewan ko ba, Papa, siya yung pinili ko eh. Gusto ko siya pa rin. Hanggang sa uli.
So kung hanggang saan yung hindi ko alam. Pero pinagdadasal ko na sana hindi na nga, sana kayanin ko pa. Mahirap pa siya. Mahirap para sa akin. Ayoko maghanap ng iba pa. Ayoko, saka siguro, hindi kaya. Pag tinatanong ko nga yung panganay ko, ayaw niya din eh. So, sino ba ako para ipagdamot sa kanya yung buong pamilya? Pero thank you, Papa Jack. Thank you. Kausap kita. Ano po? I'm sorry, Nami. Kung eto lang yung napala mo sa akin, no? Hindi naman, Papa Jack. Gusto ko rin yung... I do not want to give an advice wherein I know that not at any point gagawin mo din naman. Aminado naman ako, Papa Jack. Kasi Papa Jack, ang isa sa pinagdadasal ko na sana kayanin ko. Kasi nanay ako eh. Hindi ako pwede maging mahina. Pwede ako magpahinga pero hindi ako pwede maging mahina. Kailangan ako ng mga anak ko. Kailangan may makikita sila na malakas na nanay. Pero God knows, pinagdadasal ko na sana hindi nila maranasan yung ganito. Hindi nila deserve. Well, kahit sino naman hindi deserve ng ganito. Good luck, Ayun ma'am. sana. Good luck. Thank you po. Thank you po. Salamat po. Sana susunod. Masabi ko na okay na ako. Nagbago na siya. Sana. Okay na kami. Sabi ko nga po, ilang buwan na, pero nandito pa din eh. Hindi mawala sa isip ko. May times na oo, sige, kalimutan ko, pero babalik eh. That's normal. Babalik lahat, yung pain, yung trauma, pati yung araw na nalaman ko. Ang sakit, ang sakit. Dati pa Jack, siguro ang kabataan ko ba, hindi, iwan ko na yan. Iba kasi ngayon, Papa Jack, bawat desisyon ko, apektuhan talaga yung mga anak ko eh. Alam kong tama ito, pero sana tama. Kaya to the extent na lang sa akin. Ayaw naman mag-sacrifice. Nami, I hope that in the midst of all this pain that you're going through, you find yourself the real answers that you deserve to all your questions. Yun din pong pinagdadasal ko. Yun din po talaga pinagdadasal ko ngayon. Kasi ayoko na din naman sa sitwasyon ko ngayon. Ang hirap. Araw-araw kang tatrabaho,
mag-aasikaso. Pero at the end of the night, may isip mo yun. Ano nangyari? Minsan, hindi ko mapigilan. I-view ko pa yung babae. Hindi ko alam kung healthy, pero siguro hindi. Alam mo, Nami, ating sitwasyon na this will get worse before it gets better. This will get worse before it gets better. Mahirap lang. Minsan question ko na, unfair naman. Masama ba ako sa past life ko? Ano kaya naging kasalanan ko? Well, natanong ko din naman po siya doon. Ano bang malaking kasalanan ko sa'yo? Kung nanghingi ka ng tulong sa akin kasi kailangan ko magtrabaho. Ginawa ko naman, 1 year pa lang yung baby natin. Hindi ako nagdalawang isip kasi nanghingi ka ng tulong eh. Ginawa ko. Tapos ito yung susukli mo sa akin. Dahil lang, nagagalit ako, nag-aaway tayo dahil lang nasabihan kita na ikakaliit ng ego mo. Well, that's the last thing that you need to do, to blame yourself. Don't blame yourself. Hirap. Sobrang hirap. Gusto ko na Again, makaalis dito. this will get worse before it gets better. Sana, silang po na din naman ang pasahad ko. Ang makausap na maayos, tatawa, maya-maya tutulala. Ganun yung naging epekto po nung ngayon eh. Hindi katulad nung una. Nabi ko naman sa kanya yun. So, I think, alam niya, aware siya. Sana. Sana. Si Papa Jack, kausap kita. Ganito pala yung feeling. Dati nakikinig lang ako sa radyo. Sana nakatulong ako sa iyo. Nakatulong po kayo, Papa Jack. Sabi mo nga, Papa Jack. Paano ba to? Isa kang friend Yeah, na that's all I can promise. napapakinggan. Nakikinig sa mga kwento. That's all I can promise you, friendship, pag tinawagan niyo ako. Kaya nga po. Okay na yun, Papa Jack. Looking forward na matapos na yung pain. Ang makakaraos na. Malagpasan na to. Kasi ayoko na rin naman, Papa Jack. Ayoko na rin. Nung nalaman ko nga yun, Papa Jack, sabi ko sa kanya, nasa healing process pa lang ako dun sa unang. Hindi porket hindi ko binibring up nakaraos na ako. Hindi. May mga times pa din na naiisip ko yun. Hindi ko na lang sinasabi sa'yo kasi baka pag-awayan natin. Pero ito na naman, may bago na naman. Kanino ako magsusumbong? Kanino ako magsasabi? Ayoko naman din i-share yun sa buong mundo kasi kasiraan niya kasiraan ko eh. Kaya yung ginawa ko, Papa Jack, parang pupost ako ng mga sad quotes, ganun lang, tapos magtatanong sila. Pero hindi ko makawento sa lahat ng tao kasi nga, alam ko naman kung ano yung sinabi ko, hindi ko rin naman kayang iwan. Hindi ko kayang hiwalayan. Tama kayo, Papa Jack. Kahit siguro sabihin nyo nga na hiwalayan ko, hindi ko magagawa. Of course. Hindi ibig sabihin na tama, but I don't think you'll go down that route. Naman po. Tama. I don't agree, but I understand.
Sabi ko nga, hindi na ikaw yung asawa na pinili ko nun. Kasi alam mo, Papa Jack, minsan gusto ko, sabi ko nga sa kanya, gusto ko ibigay sa'yo yung sakit, hindi para gantihan kita, kundi para maintindihan mo, bakit ganito ako? Kung saan ako nanggagaling? Kasi hindi ko naman itong ginawa sa'yo eh. Pero gusto ko maintindihan mo ko, bakit ako ganito ngayon? Kung bakit parang everytime na lang mag-aaway kami kasi nga minsan di ko nalalaman, hindi na siya nag-a-update. So yung thinking ko, bakit? Nasaan? Ano na naman? Sabi ko, gusto ko ibigay sa'yo yung sakit para maintindihan mo ko. Kasi gusto kong maintindihan mo ko. Ayokong gawin sa'yo to. Hindi ko gagawin sa'yo yung ginawa mo sa akin, pero gusto kong maintindihan. Pero Papa Jack, minsan tinanong ko siya dun, paano kung ginawa ko sa'yo to? Mapapatawad mo ba ako? Hindi daw niya alam. Yan na, Papa Jack. Bakit mga ganun taon? Bakit mas pinili nilang umanap ng iba kaysa harapin, sabihin kung saan ka nagkulang, saan ka nagkamali para i-correct natin dalawa. Para mag-compromisean tayo, para mag-meet tayo sa gusto natin. Hindi kasi ganun yung nangyayari. Sabi ko naman sa kanya, lagi na lang kapag may pagkukulang ako o kung may sobra man sa akin, hinahanap mo lagi sa iba. Bakit hindi mo ko kumprontahin? Bakit hindi mo ko sabihan? Tapos ang isasagot niya sa akin, Papa Jack, kasi nag-aaway tayo. Kasi hindi ka nagpapatalo. Kasi pag every time na mag-aaway tayo, lagi tayo nagbabangayan, lagi tayo nag-aaway. Yun nga, sabi nga niya, Papa Jack, nahanap niya kasi yung comfort dun sa tao na yun. Stupid. Malambing, That's very stupid. tapos nagko-comfort sa kanya, naintindihan siya. Kaya nga sabi ko, nasan ako dun? Hindi ba ako nandito nung nangingi ka ng tulong? Yung pag-aasikaso ko sa'yo, hindi ba yun sweet? Nakikita mo ba yun? Yung mga ginagawa ko sa'yo, sa mga anak natin, nakikita mo ba yun? Sabi ko, sana kahit man lang awa na gawa mo sa akin, kahit awa na lang. Kung hindi mo na ako mahal, sige, hindi kita pipigilan, hindi kita pipilitin. Pero sana ginawa mo yan nung time na wala na tayo. Baka mas naintindihan pa kita. All of these Hindi. things that you're saying, Nami, these are all rants now. It wouldn't change what happened. What happened already. Lahat ng yan, rants na lang yan. Kaya nga po. Pero yun po yung mga nasa utak ko. Tumatakbo sa utak ko lagi. Sabi ko, hindi mo naman ako nakuha. Napatapon. Maayos ako. Trabaho, maayos. Ay, hindi ko natanggap yung rason mo. Hindi talaga siya pumapasok sa sistema ko, Papa Jack eh. Dahil lang nasabihan kita, natapakan ko yung ego mo. Sana sinabihan mo ko. Mga ganun. Pero tama ka, Papa Jack. Nangyari na eh. Nangyari. Masakit lang, mahirap. At pinagdadasal ko na sana talaga sa lahat na nakikinig, hindi niyo maranasan to. Kahit sino, hindi deserve yung ganitong sakit.
nagfa-function ka, pero at the same time, nagtatry ka mag-heal. Hirap, Papa Jack. Sobrang hirap. Kasi expect ka nila na okay ka na. Kasi matagal na. Hirap. Pero thank you po. Nakinig ka. Yan lang yung kaya kong gawin. Thank you, pinili mo ako. Papa Jack. Nung fresh pa to, Papa Jack, nag-chat ko. Sana matawagan ko si Papa Jack kasi hindi ko na alam gagawin ko. Dumating ako sa point na ko makita yung mga anak ko. Gusto ko mag-isa. Hindi ko alam kung anong part yun o anong stage yun ng healing. Ewan ko. Pero dumating ako sa point na sige, doon muna kayo. Ayoko muna. Gusto ko mag-isa lang. Again, Nami, Opo. I don't believe things will change very soon. I don't believe that. Ayun. Papa Jack. Still hoping. Sana may himala talaga. Pasensya ka na sa akin kung ito lang kaya kong gawin, ha? Na makinig sa'yo. Salamat, Papa Jack. Thank you po. That's the best I Malaking can. tulong. That's the best I can do tonight is to confirm that yes, this is so painful and I don't know if it's the right thing to do that you stayed, but this is what you want. I don't agree, but I understand. Thank you, Papa Jack. Sobrang thank you. Salamat po. Nakinig kayo. Salamat. Hindi niyo ako dinadya sa desisyon ko kasi may mga nagsasabing tanga ko. Pinang po pa, pero hirap kasi. Isang dekada mo nakasa lahat na sekreto mo. Problema mo, nasabi mo na sa kanya eh. Hindi ko alam kung worth it pa. Pero sana worth it. Sana. Tataya ulit ako. Susugal ulit ako. Papa Jack. Good luck po, ma'am. Thank you po. Thank you po. Thank you for having this conversation with me po. Salamat po, Papa Jack. Balitaan mo ako soon, ha? Yes po. Pero sana hindi na ulit sa pangatlong pagkakataon. We'll make a decision if that happens again. Tonight, I just don't believe that you are going to make a decision. I don't believe that you are that willing to make that decision. So, good luck po, ma'am. Salamat po. Salamat po. Get well, Nami. Thank you po, Papa Jack. Bye-bye po. Bye-bye po.